Napuntahan mo na ba ang lugar na ito na parang nasa ibang bansa ka pero nasa Pilipinas ka lang? Sa araw na ito ay ibang level ang ating aakyatin ngayon. Mount Pinatubo ang bulkan na may epikong history at world-class na kagandahan. At hindi lang yan, kasama natin mismo ang vocalist ng MYMP Band. Oo, tama yung narinig nyo, hindi lang pusong umaawit ang ating makakasama ngayon, pati na ang ating paang handa ring umakyat. Tara, kaya samahan ninyo kami. At dito nga pala nagsisimula yung aming adventure. Nakita-kita kami sa isang hotel dito sa Makati. Isang mura at napakalinis na hotel. Ready na ang lahat maliban sa isang kasama namin. Pinasok ko pa sa kwarto niya para gisingin. Parang nagdadalawang isip na sumama kay high five muna para matauhan. Sa mga oras na to ay hinihintay namin yung aming service. Time check 2 AM. Nainip na ako At dumating na rin yung dalawang vokalista ng MYMP. Ready na ba tayo mag-hike? Ako ready na eh. Papunta kami sa Mount Pinatubo. See you! Let's go! At ilang sandali ay dumating na rin yung aming service na van. At bumiyahe nga pala kami ng 2 oras, narating namin ang Kapas Tarlac. At dito nga pala ay magsisimula yung ating totoong adventure. Sumakay kami ng 4x4. May limit nga pala ang capacity ng 4x4. Hanggang 4 lang katao ang pwede dito. Saka ko na naintindihan nang nandun na kami sa area. Kaya hinati na namin, 4 kami dito at 4 rin sila dun sa kabila. At dito ko na naintindihan kung bakit 4 lang yung pwedeng sumakay dito. Dadaan pala kami dito sa mahaba at napakalapad na ilog. Kaya kung titingnan nyo, 4 lang kami pero napakasikip pa rin namin. Mahigit 1 oras daw yung biyahe at ito yung dadaanan namin. Nasa gitna kami ng ilog. At ang sabi ng tour guide at ng aming driver pagdating namin doon ay kailangan pa naming maglakad ng 14 kilometers back and forth. Pero para sa akin ay parang hindi ko to kakayanin. Kaya masasabi ko, back and short. Kasi sumama lang talaga ako dito na hindi ako na-inform na ganito yung kapalaran ko sa araw na to. Hindi lahat kalbaryo yung aming dinaanan. Dumaan din kami sa mga ganito kagandang lugar. Pero madalas ganito talaga yung aming dinaanan. Sa mga hindi pa po nakakaalam, ang Bulkang Pinatubo ay pumutok noong taong 1991. Kaya dito sa makikita nyong video, ang lahat ng aming dinaanan ay dito rin daw mismo dumaan ang lahar na nag-overflow galing doon sa bulkan. Makalipas ang 30 minuto ay meron ding isang grupo na gustong sumubok na habulin ang aming 4x4. Pero hindi nagpapatinag yung aming driver. Hindi rin nagpapatalo kaya hindi sila nakahabol. Kaya nakakatuwa lang. Sa ilang minutong paghahabulan ay narating namin ang isang napakagandang bundok. Ito ang tinatawag nilang Toblerone Hills. So yan nga mga idol yung Toblerone Hills. Ayan. At dito yung unang stopover namin. So dito nga mga idol ang stopover natin. Nakikita natin ang mga batang ito. So dito sa unang stopover sa Toblerone Hills ay naghihintay ang mga batang katutubo. Kaya kung gusto nyong umakyat sa Mount Pinatubo ay magdala na rin kayo ng mga candy. At least man lang meron tayong pasalubong at matutuwa yung mga batang katutubo na naghihintay dito sa unang stopover. Pwede rin kayong magdala ng mga pagkain or mga damit para sa mga batang ito. Ano pangalan mo? Ano pangalan mo? Ha? Ikaw, ano pangalan mo? Aldrin. Aldrin, ayan. Dito nga pala sa unang stopover namin ay naghihintay at nag-aabang ang mga katutubong bata. At pagkatapos naming namigay ng mga candy ay sumakay ulit kami sa 4x4 para ipagpatuloy ang mahabang biyahe. At nagsisimula ulit yung aming kalbaryo dahil nga ang dami naming dinadaan ng mga malalaking bato. Pasensya na sa aking nasabing expression dito. Konting kaba at may halong pag-aalala, hindi to drama. Parang mali na yata yung desisyon ko sa buhay sa araw na to. Kasi kahit ito ngang sinakyan naming 4x4 ay nahihirapan. Ano pa kaya kaming nandito sa likuran? Pero dahil adventure yung ating hinahanap, kaya let's go. 1 oras mahigit ay narating na namin. So ayan na nga mga idol no at ito yung pinaka-stopover natin dito sa paakyat na ng Mount Pinatubo. Ganito lang yung sinasakyan natin. Tsaka dito naman mga idol is meron mga dito, may mga CR dito at meron nag-iisang tindahan. Mula dito ay maglalakad kami ng 7 kilometro at syempre 7 kilometro yan pabalik. Yun ang sabi ng mga bata kanina. Pero hindi ako naniwala kanina kaya tinanong ko ulit dito sa mga tour guide. 7 kilometers po yan. Oh my gulay. Totoo nga yung sinabi ng mga bata kaya sinimulan na rin namin yung paglalakad. So ayan ang mga idol, ito yung simula ng ating paglalakad. So sabi ng doon, mga tour guide doon, nasa 7 kilometers yung paglalakad natin. Ayan. At ang una nating madadaanan is itong mga ilog na ito. Ito. Iba yung ilog dito. Mas malinaw yung ilog dito. Sabi ng mga tour guide kaya daw malinis ang mga ilog dito dahil galing daw ito sa bukal ng mga bulubundukin na ating makikita at madadaanan. Pero sa gilid ay bakas pa rin yung lahar. Nakikita natin yung mga puti. Dahil din yan sa lahar.
At kung titingnan nyo dito sa nilalakaran ko, ayan, Pero ang sabi nga nila ay beautiful disaster. Tingnan nyo naman. Nasa paanan pa tayo ng Mount Pinatubo. Pero nakakamangha yung ating makikitang kapaligiran. Ilang kilometro pa ang aming nilakad. At habang papalayo na kami sa starting point, ay unti-unti na rin naming napapansin ang nilalakaran naming buhangin ay kulay abo. Ito daw yung resulta ng pagbaha ng lahar. At kung makikita mo yung kulay puting bundok sa gilid, ay ganun daw din kataas yung baha. so ayan, ako yung nasa hulihan ngayon kasi nga nakakapagod na at siguro nasa ano na kami, nasa 2 kilometers na yung nilakad namin mula dun sa starting point ng paglalakad talaga. At sa di kalayuan ay sa wakas nahabol ko rin yung 3 kong kasamahan. Pero yung mga kasamahan naming MYMP ay hindi na namin naabutan. Shout out mga Topa Pips Davao. Saktong-sakto, kulang pa yung 14 kilometers. Dapat ginawang 20. Ayan, no? Ito yung unang pahinga namin. Kaya sa mga gustong sumubok na pumunta dito, magbaon kayo ng tubig at pagkain. Kapag kayo ay pagod na, dapat magpahinga. Kalahating oras na rin yung lumipas at ilang kilometro na rin yung aming narating. At naging kompleto kami sa mga oras na to. Hinihintay kasi yung bawat isa. Hindi ko na mabilang kung ilang ilog na yung aming tinawid. Basta ang alam ko, bawat pagtawid sa mga ganitong ilog ay isang karanasan na hindi makakalimutan. Maliban sa malinis ay napakalamig pa habang naglalakad dito. At makikita natin dito sa bahagyang gilid ang napakagandang bundok na tila ba'y sinadyang ginawa ng tao. Ngunit ito isang trahedya gawa ng pumutok yung bulkan. At kung gaano kataas yung bundok ay ganun din kataas yung bahang lahar. So as of now is nasa ikapitong ano na kami. Nasa ikapitong ilog na yung aming tatawirin. Ayan. Siguro nasa mahigit 4 na kilometro na yata. Ayan. Inubad ko na yung damit ko kasi nga ano, ang basa na. Ayan yung ilog. Ayan. Dito nga pala sa ikapitong ilog ay hindi ko na napigilan yung aking sarili. Ako'y naghilamos na dahil habang papalayo ay mas gumaganda ang paligid pati na yung mga ilog. At syempre, sinayawan ko na rin ng konti para hindi naman boring yung buhay. Tara na nga. At dito nga pala sa unahan ay naabutan ko yung kasama kong si Bimbim. Hindi na daw niya napigilang maligo. Ay sino nga ba naman ang hindi maligo sa ganitong napakagandang view at ang ilog ay napakalinis. Kaya sinabi ko kay Bimbim na maligo na lang kami ulit. Kaya hindi na namin napigilan to. Hindi naman kami nagmamadali. Kahit kayo na nanonood ngayon pag nandito kayo aktual ay gagawin nyo rin yung ginawa namin. Pagkatapos mag-enjoy at maligo ay sinimulan na naman yung aming paglalakad. At shoutout nga pala sa mga nakasabayan naming ibang grupo ng taga Pampanga. At iniwan ko na nga pala si Bimbim doon sa ilog kasi nga mas gusto niya pang maligo kaysa mag-hiking. At sa ilang minutong paglalakad ay may nakita ako dito. So may nakalagay dito, tingnan natin. Ito na siguro yung ano, yung pinakadulo or dito pa siguro magsisimula yung ano, dito pa siguro magsisimula yung akyatan. Tingnan nyo guys. Ayan. Welcome to Mount Pinatubo. Your trek starts here. Oh, dito pa pala magsisimula yung trek natin. Sa layo nga ba naman ng aking nilakad ay hindi pa pala tapos yung aking sakripisyo ngayon. Sa aking kabi-video kanina ay ako na lang isang naglakad dito. Kaya ito yung nangyari. So yan na nga mga idol. Hindi ko na nabilang yung ilog na dinaanan ko ngayon. So, sobrang daming ilog na dadaanan ko. Mahigit 13 ilog na ang aking nadaanan at hindi ko pa narating yung crater ng Mount Pinatubo. Sa madaling salita ay naligaw ako. Ang sabi kasi ng tour guide kanina ay sundan ko lang yung ilog. Ibang daan na pala yung aking napuntahan kaya eto bumalik ako sa mga ilog na aking dinaanan. Kinabahan ako dahil first time kong maligaw sa mga bundok na tulad nito. Dito pa talaga sa Mount Pinatubo. So guys, eto, ako na lang mag-isa. At tuwang-tuwa ako. Kasi nga, medyo may kaba kanina dahil wala na akong kasama at hindi ko na alam yung daan, basta sinundan ko lang yung ano, yung agos ng tubig na to at yun nga, natuwa ako dahil meron na ako nakita dito. Yan 100 meter to crater view. Ayan, so it means malapit na talaga ako, kaya tara. Kaya lesson learned mga dol, kapag kayo ay nag-hiking, huwag na kayong magpahuli. At huwag na huwag kayong humiwalay sa mga tour guide para hindi kayo matulad sa akin. Sa wakas, nandito na tayo sa Mount Pinatubo, Crater Lake. Sa 7 kilometro at ilang oras na aming nilakad ay sa wakas, narating na namin ang Mount Pinatubo Crater Lake. Dito pa lang sa entrance ay napakaganda ng bubungad Sa sa'yo. wakas mga idol, ito na. Excited na ako makita ang napakagandang Crater Lake dito sa Mount Pinatubo.
Ayan. Totoo nga ang sinabi nila na napakasulit ng iyong binayad dito dahil napakasulit din naman ang ating makikitang tanawin. Sa hindi pa po nakakaalam, ang Bulkang Pinatubo ay pumutok noong taong 1991 at nung ito'y bumuga ng lahar ay napakalaking epekto sa mga taong naninirahan sa Zambales, lalong-lalo na sa mga katutubong Aita. Pero after disaster, tingnan nyo naman, napakaganda. Kaya pala tinawag itong a beautiful disaster. Parang ikaw, ibang beautiful yata ang nakikita ko. So, yan nga mga idol, around 10:30 is dumating na kami dito sa crater. Yan. So, ito yung mga kasama ko. Zoop. Mga dol, dito nga pala sa tuktok ng Mount Pinatubo ay walang tindahan at wala ring restaurant. Kaya sa baba pa lang ay magbaon na kayo ng pagkain, pang lunch at pang snack. Nauna na nga pala dito ang mga kasamahan naming vocalist ng MYMP. Napahanga nila ako dahil hindi lang singer, hiker din pala. Pinabilib nila ako, mas nauna sila dito. So ngayon, i-challenge natin sila. Akit sila doon. Doon, no? Wow. Bayaran mo kami ng ano. Juliet. Hello. Ay, anong masasabi mo, Jol? Easy. Charot. Easy. Gusto, First place kami dito. first place kayo, di ba? Sana. Oo. Kaso nagkumain kami ng hotdog na medyo mahal Naunahan kayo? Naunahan kayo? Naunahan kayo nung kumain kayo? Oo. Nagpahinga. Hindi naman kami napahinga. Kumain kami ng hotdog. Ikaw, Tel, ano yung masasabi mo sa Nice. paglalakad? Actually, okay lang. Okay lang siya actually. Dili siya nga di siya like beginner friendly masyado. Charis. Ano? Beginner friendly siya na akyat, na Oo hike, nga, no? na So, nung- trekking. So, nung pagdating mo dito, ano yung masasabi mo sa lugar? Of course. Super ganda. Parang ikaw. Wow. Okay ah. Okay kayo. Okay Parang- kayo. Ito nga mga idol, no, ay pwede nating tambayan to dito. Maganda ring spot to para makita nyo yung napakagandang crater na yan. So dito, meron din tayong makikita dito, matatambayan. Ayan. So doon naman banda, ay meron namang doon, waiting shed na pwede ring tambayan. Ayan. At saka dito, ito yung pinaka dito. Ito yung pinaka view niya na pwede kayong or group kayo dito.